Yun guys, welcome back na naman dito sa ating channel at syempre panibagong vlog, panibagong pag-uusapan na naman natin mga ka-best friend ay patungkol dito sa ating Rusi Chariot. So marami ng mga nagtatanong, nagpapa-update dito sa ating Rusi Chariot kung ano na ba yung sitwasyon at kung ano ba yung performance ng Rusi Chariot after 2 years o after a year na ginagamit natin ito mga ka-best friend. So yun, at pag-uusapan natin sa araw na ito, pag-uusapan natin yung ating Rusi Chariot 175. So yun, una tayo dito sa kanyang dito sa harap, kung ano yung makita natin sa harap. Unahin natin ito mga best friend dahil ito yung una nating naulan pa kasi sa labas, kaya dito muna tayo sa loob. Yan, update natin to, si Chariot 175cc ng Rusi. Unahin natin guys dito. So yung ating ignition key o yung key natin ay yan, nagkakaroon na ng depekto. Yan, pagka inano natin siya, ginagalaw natin siya, ay nagkakaroon ng disconnection yung ating power. So okay naman siya pag tumakbo na, pag mag-start na, pero pagka dito minsan nagloloko yung kanyang switch dito sa susian. And then next natin yung ating speedometer cable o speed cable natin guys ay putol na ito So naputol ito sa takbo niya na 7,261.9. So yan yung odometer niya bago naputol yung cable and yung kanyang ito trip meter niya. Yun. Sa mga switches niya mga best friend, all goods lahat gumagana. Ito ang sa handlebar niya na mga switch, halos lahat po yan ay gumagana. And then punta tayo dito sa kanyang makina. Ang kanyang makina mga ka-best friend, ayan, ay hindi ko pa po nabuksan yan yung kanyang makina. So goods pa naman yan at malakas pa naman umahon sa ahonan. Yan, ito po yung maraming nitatanong nito mga ka-best friend sa wala pang Chariot. Ito, yan po yung atas sa bante. Yan po yung napakan natin tuwing ina-atras natin siya. So pag sa harap natin napakan, nabante. Pag sa likod, atras po yun. So ito naman sa baba, yan po yung ating gear shifter. Yan po yung ginagamit natin pag kakambya natin siya ng primera hanggang quinta. And then the next natin ay dito. So spark plug niya, replacement na yun mga best friend. Yan, napalitan na natin ng ating spark plug. So medyo kinakalawang na yan. So papakita ko sa inyo yung spark plug natin. Spark plug natin, ang ginamit natin dyan ay pang Honda Team X. At nabili ko ng halagang 300 sa Honda mismo. Ayan, so mabilis siya, kinalawangan siya. Kinalawang na mga best friend, bilis niyang kalawangin. So palitan ko yan ulit ng talagang original. Yung carburetor natin, stock pa yan siya. Japan yan. Ayan, Japan yan mga best friend. Itong kickstart natin, di ko ginagamit, gawa ng mas maganda gamitin yung push start button. So ang high and low okay pa, wala lang siya ditong parang hawakan na yung bilog, nawala na guys, sobrang vibrate na hulog. Ayan, so all good ang makina, malakas ahonan, mabilis din sa patag. And then so ayan, umulan na dito sa Riverside. Ito, binili na natin to, pinagawa natin yung mga best friend, halagang 100 pesos yung kabilaan, 200 pesos kabilaan ng mga best friend. Yan, ito yung ating cover. Yan. Okay yan guys, may side cover, nakakatulong yan sa atin, lalo na pag lumakas yung ulan. Nakatulong to para hindi mabasa yung driver. At ito, yan. So ako lang gumawa nito. Then ito. Pero nagpalagay tayo dito guys ng brace sa baba. So plano ko lalagyan ko dito ng rubber mat papunta dun sa baba. Yan, rubber matting para yung tubig na tumatalsik dun sa paa natin ay hindi na tumuloy, hindi tumalsik. Yan, so pagawa rin tayo ng ating Luna tulda, halagang 5,000 din yan, pagawa natin yan. So pero goods naman mga best friend, tumatagal din. Yan, side mirror natin, replacement yan, hindi na yung stock na side mirror. So binilhan ko yan siya ng side mirror talaga ng pang NMAX para mas maganda tingnan, sporty. At all goods mga best friend. Yung signal light natin, napapasukan na ng tubig. So medyo nag-itim na. So plano ko bibilhin ko ng bagong pang signal light na pang sasakyan.
ang sasakyan talaga mga ka-best friend. Isa rin sa binibiliban ko dito sa Chariot, yung kanyang gulong mga best friend. Napakakunat ng gulong niya. At simulan nung kinuha ko ito sa Rosie, hindi pa ako nakaranas ng maplat. Kung saan saan ako nakaabot dito sa Cagayan. Pero hindi pa ako naplat na ito. So ang kunat nitong kanyang gulong. So bibilang ko siya ng gulong, katulad sa Karusa 200 na gulong para medyo maliit lang siya. Ito kasi malaki. Yan, malaki siya. 4.50. Samantalang yung sa Karusa ay 4.0 by 12. Ayan o. So dito lang ako nagkamali sa bintana na paggagawa. Dito. Imbis na pahaba yung design, ito naman patayo. Pero sige lang sa sunod. Pagka pinagawa na natin yung permanent na cover niya. Yan. So, naglagay ako nito para hindi maano sa likod. Yun. So sa performance nito guys, ang ganda. So, believe talaga ako dito sa Chariot. Talagang lumalaban ito sa uhunan. At sa kargahan talagang matindi. Gawa ng malaki yung body space niya sa likod. At kayang kumarga ng 50 sakos na palay. Dito sa ating Chariot hanggang dun sa bubong mga best friend. So, may nakita tayo niyan na kinargahan niya ng 50 sakos na palay. At kayang-kaya mga best friend. Pero cargo type naman yon. Ito kasi passenger type. Meron siyang suspension. Pag ito, kinargahan mo ng sobrang bigat, yung kanyang suspension ay yung shock absorber niya baka pumutok. Kaya hindi siya advisable kargahan gaano ng mabigat. Yung sobrang bigat yung maabot na ng 2,000 tons, hindi na po yan advisable ikarga dito. Doon lang po pwede sa isa yung cargo type na demolye. Hindi kasi molye talagang lalaban sa yan, kargahan. Yan. Dito naman sa ating naglagay tayo ng charger port doon. Tsaka yung isa yon papunta sa ating tawag nito. Yung isang wire doon na mayroong sasakan, yun yung papunta sa dashcam natin, kaya lang hindi natin siya na gabit yung ating dashcam. At yung isa sa electric pa natin, ginagamit natin yan pag pag tag-init. Napakainit kasi pag din sa Tugigaraw tag-init. At yung ating charger, yung para sa cellphone at gadgets natin, doon natin nilagay mga ka-best friend. Ito pagbili ko meron siya nito yung cup holder. Ang lupit ng naglagay nito, ang galing. Tibay, tibay ng pagkalagay nila mga best friend. Cup holder po yung nilagyan talaga ng cup holder para in case na may mga dalakang drinks ay may paglagyan tayo dyan. Ang galing, nakaisip yan. So ito yung loob natin. So bukas plano ko linisin mga best friend. Tanggalin ko muna yung mga tools natin dito na ginagamit sa pang-camping. Actually, meron tayong solar panel dito. Solar setup. Inverter. Meron tayong 20 volts output. Yan. Ayan po yung ating charger controller. Yan. Ganito po kaluwag sa loob. Talagang napakalawak po nito pag natin. Pag tinanggal natin itong mga tools. Ito kasi, yung mga nakalagay dito, ito po yung pang-camping natin na tools. Katulad na ito, meron tayong gasol dyan. Ayun. At mga tools. Ilalim nito, mga survival kit. Kaya, plano ko, iwan ko na siya dun sa farm. Para medyo lumuwag na at pwede nang sakyan ng 4 na pasahero dito sa likod. So, yun. Ganito kaganda yung Chariot. Talagang goods mga best friend. At masasabi ko lang sa Chariot, good performance. Talagang pangkargahan, panghakutan. Yan, pwede pang patag, pwede pang bundok. At ito, may nagtatanong sa atin yung top speed daw ng Chariot. Actually, ang top speed ng Chariot mga best friend, maximum of 70 lang yan. Pagka passenger type. Pero pagka cargo type, 60 ang kanyang maximum speed. Kasi sa trike, hindi siya advisable itakbo natin ng 90 to 100. Kasi nga, tatlo lang yung gulong niya. Kumikempang yung ating trike pagka sobrang dami ng o sobrang bigat ng karga din tatakbo natin. Kumikempang pag sobrang bilis mga ka-best friend. So, napakadelikado ng ganong takbo. 90 to 100 hindi na siya advisable sa mga trike na itakbo. Kita mo nga sa Bajansari, sa Bajans natin mga ka-best friend ay yung pinaka top speed niya lang doon ay 80.
ito yung pinakasagad niya kasi nga hindi siya pwede na mabilisan siya na takbo, no? So iwasan natin na tumakbo ng sobrang bilis. Talagang delikado po yun mga best friend. So ayun, bumili na rin tayo dito ng hose ito kasi ito yung actual testing natin sa ating computation natin sa ating consumption, sa fuel consumption. Yan po yung iti-test natin na cable. So abangan niyo guys sa sunod na linggo, mag fuel test tayo kung ilan ba talaga ang kanyang kilometer per liter. So dati nasubukan ko na sa 27 kilometer per litro yung na-consume natin dito. Or sa Tagalog, yung isang tawag nila yung isang litro ay ang natakbo natin ay 27 kilometro. So napakalayo na nun mga ka-best friend. At sa patak lang yun mga ka-best friend Hindi ko pa siya natakbo dun sa Hindi ko pa siya natakbo dun sa Malubak. So iba rin yung consumption dun sa Malubak, talagang medyo matakaw sa gas pagka Malubak at kargado. So yun, sana meron kayong natutunan sa ating Rosy Chariot. Ay, ito pa mga best friend, baka makalimutan natin sa mga ibang subscriber natin na nagtatanong kung ano bang oil maganda gamitin dito. Actually, isa sa mga oil na ginagamit ko dito ay yung sa code, yung code na 10W40. Yun po yung ginagamit ko. Medyo mababa yung viscosity niya pagdating sa oil, kasi yung time na ginamit ko noon tag-ulan, napakalamig. Pag gumamit tayo ng 20W50, medyo malapot yung oil, tulog na tulog at medyo hard start siya. Nakadalawang tatlong click ng push start button. Pero kung yung gamitin natin ay 10W40, medyo kuwan sa makina, malambot lang siya ikutin ng makina natin. Kumbaga pagka 20W50 medyo magaspang yung andar na makina kasi mabagal siya makyat dito sa ating engine. Pero pagka 10W40 mabilis siya makyat sa engine, gawa ng medyo malabnaw siya ng kaunti at mabilis siya makapasok sa mga gear yung oil na 10W40. Pero depende rin sa climate guys. Pagka 10W40 naman gamitin natin sa tag-init ay maingay naman yung makina ng ating Chariot. Yun ang experience ko dito sa ating trike sa makina natin. So the best talaga depende sa climate. Pag taglamig 10W40, pero pag summertime tag-init, mas maganda gamitin yung 20W50. So yun po. Sa brand naman, halos sa brand ng langis, wag kayo magamit ng brand na China. Basta yung made in China ng mga brand, wag po kayo gagamit katulad ng nabibili natin sa mga Chinese mall, no? So advice ko sa inyo, gamitin nyo yung Shell Advance or sa Petron or yung langis ng Bajaj RE. Yun ang the best gamitin mga ka-best friend. Sa Bajaj RE naman, yung oil niya, ang viscosity ay nasa 20W50. Pero pag yun ang ginamit nyo mga ka-best friend, napakatagal umitim talaga. At naranasan ko, ang tagal umitim ng oil itong Bajaj RE. Kaya isa siya sa number 1 na the best gamitin, yung oil ng Bajaj RE. So yun lang yung mga ma-recommend ko sa inyo na may mga Chariot. Yun po yung gamitin nyo, yung sa Bajaj. Nasa 300 pesos lang naman yung isa nun. At yung last natin nabili sa Kaiser Bico, bumili ako ng oil ng Bajaj RE ay nasa 300 pesos. So meron siyang discount na 20 pesos kasi dati 320. Ngayon 300 na lang yung bili ko sa Kaiser Bico. At yun, sana masunod rin ninyo yung advice ko sa inyo, kasi marami rin nagtatanong sa atin kung anong oil ba yung ginagamit natin dito. At ito yung ating maintenance, makikita naman sa harap dyan. Sundin nyo ito mga ka-best friend yung nakalagay sa harap ng ating tangke. Ito yung Chariot 175 oil maintenance natin. Yan, basahin nyo na lang dito, makikita nyo naman sa tangke natin. Kasi importante ito mga ka-best friend. Yun, at isa rin sa comment ng may Chariot natin, sana naman lang daw nilagyan ng fuel gauge itong Chariot, no? So yun lang kasi yung disadvantage dito sa fuel gauge. Wala siyang
fuel gauge na kung saan ay makikita natin yung oil capacity niya o yung oil level nito ng ating Chariot. Pero okay lang yon, at least nakikita naman natin yung oil dito. Pag yung oil niya ay pagka yung langis natin pag yung langis natin guys ay hindi natin makita dito sa parang dibdib niya, yan, kalahati na po yun. Halos lang natin na yung laman ng tangke. Pero pag umangat pa yung konti dito sa may niya, sa may gitna, goods pa yon, mga nasa 75% pa yung fuel na nandito sa ating tangke. So ayun, ay ito pa pala yung ating shock. Yung shock natin, papayos na natin yan sa sunod na taon dahil wala na, talagang puslot na o yung labas na yung oil dyan sa ating shock absorber o yung shock natin dyan sa harap. So kailangan na talaga yung palitan ng oil seal. At hindi ko namalaya na talagang lumabas na yung oil. So nasa lang naman ng payos yan, 1.5 parito oil seal. Ayun mga ka-best friend. So nandito tayo ngayon sa Wow Tuguegarao. Ayun, I love Tuguegarao. Yan, dito muna tayo tumambay sa Katagaman Riverside para magpahangin-hangin at magkape. Kaso lang sirado yung coffee shop. Yun sana yung coffee shop Kaso lang sirado, kaya yun, maghanap tayo ng magkakapihan dito. So yun lang yung update natin sa performance nitong ating Chariot. Good talaga itong Chariot pagdating sa business purpose at sa service lang. Yan, pasahero. Ito yung pinakamagandang gamitin guys. So yan, thank you for watching mga ka-best friend. At subscribe naman ang ating channel. At huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell. Click nyo rin po yung bell tsaka yung all dyan sa baba ng ating channel. Yan, thank you for watching guys.